May question yung subscriber natin na tinatanong niya kung ilang buwan daw bago magkaroon ng resulta ang kaso sa Court of Appeals. Kailangan ipaliwanag muna natin kung anong kaso may pinag-uusapan. No? So baka may mag-comment na naman dyan na hindi tayo direct to the point na siyempre na-expect agad nila yung number of years, number of months. No? Pero dapat maintindihan ninyo kung anong kaso ang pinag-uusapan at ano yung nature ng kaso na yun para ma-appreciate ninyo kung bakit ganun katagal. Pero sa nagmamadali, sasabihin ko na sa inyo siguro mga 1 year to 2 years, expect na ninyo yan bago malaman. So syempre, pag narinig ninyo yan, ang tanong nyo agad sa sarili nyo, bakit ganun katagal? O diba? So makikinig din kayo ng halos buong video natin na to. Anyway, ganito no. So ako ngayon ay nagpe-prepare lang dahil pagkasan ko nga ito ang 6R ano. And isabay ko na tong discussion na to. Ang kaso na pinag-uusapan natin dito una, ito ay labor case. Maraming mga kaso ang nakakarating sa Court of Appeals. Meron dyan yung appeal galing sa RTC, ito yung mga appeal sa civil case, appeal sa criminal case. May mga kaso na galing sa baba sa even sa mga lower court kung questions of law na lang naman. Merong mga question dyan about mga administrative cases, no? Ibang kaso, election, maraming kaso na nakarating dyan. No? Ngayon, ang pinag-uusapan natin yung labor case. Ang tanong, bakit nakakarating ang labor case sa Court of Appeals? Ang labor case natin, alam naman natin na nagsisimula yan sa jurisdiction ni labor arbiter. Ano? Pagkatapos ng SENA, kung hindi nagkasundo, akit kay labor arbiter. Sa labor arbiter, magre-render yan ng decision. Dedesisyonan niya yung kaso at ang matalong party ay pwede mag-appeal sa NLRC Commission. Pagdating kay NLRC Commission, magde-decision sa NLRC Commission. Technically, ang decision ng NLRC Commission becomes final and executory after 10 calendar days from the time na matanggap ng party yung copy ng decision. So, pag naging final executory na yan, wala nang appeal sa decision ng NLRC kung nag-expire na yung 10 calendar days. Kung assuming na nag-MR yung natalong party sa decision ng NLRC Commission, pwede naman after na denial ng MR days ay magiging final executory na ang decision ng Commission. So mag-issue na yan ng entry of judgment tapos pwede na mag-execute yung party. So ang question, kung nagiging final executory na dito sa NLRC Commission, bakit nakakarating pa ito sa Court of Appeals? Kaya nakakarating sa Court of Appeals yan dahil sa Rule 65 na tinatawag sa ating 2019 amendment to the Rules of Civil Procedure. Sa Rule 65, ito yung special civil action on certiorari na kung saan ang umaakyat dyan sa Court of Appeals sa isang labor case nag-allege ng grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction sa part ng NLRC Commission sa pag-render ng kanyang decision and resolution. No? So interrelated decision and resolution. So may grave abuse daw. So yan ang inaakyat dyan sa Court of Appeals. With that kind of remedy, ang tawag dyan ay petition for certiorari. Hindi yan appeal, kundi consider dyan na initiatory pleading dahil ang kaso pagdating sa NLRC, sabi natin ay naging final na executory sa level ng NLRC Commission. So sabi ng petition for certiorari, ipa-file mo lang yan if there is no appeal, plain or speedy, an adequate remedy in the ordinary course of law. Tapos i-allege mo yung grave abuse of discretion. So sinasabi mo dyan na oo nga, ang NLRC Commission meron niya siyang discretion sa paggawa ng decision, pero sa pagkakataong ito ay inabuso niya yung kanyang discretion.
inabuso niya, for example, na hindi niya tiningnan yung ebidensya, no, na hindi na ayon ang kanyang decision sa substantial evidence na pwedeng ganyan. Maraming mga instances na pwede mong i-cite kung bakit mo nasabi na mayroong grave abuse of discretion sa decision ng NLRC Commission. Now, pag-file mo ng kaso sa Court of Appeals, ang proseso kasi niyan, titingnan muna kung may due course ang certiorari. So, halimbawa, nag-file ngayon, hindi pa agad-agad yan tinatanggap. Although, tatataka na yan, no, idadakit na. Pero, titingnan muna kung bibigyan ng due course. Kasi pwedeng, ang Court of Appeals, kahit hindi pa pinapasagot yung kabila, pwede nang i-dismiss yung kaso mo kapag hindi siya sufficient in form and substance. So, due course muna. Ngayon, may matatanggap kang green na papel mula sa Court of Appeals. Ito yung notice of resolution, nakalagay minsan dyan kung ano ang gagawin mo. Ang sasabihin ng court halimbawa na without necessarily giving due course to the petition, the private respondent is directed to file his comment on the petition, no? So may mga ganyan. Pagkatapos ng pag-file ng comment, nakalagay din dyan ang pwede mag-file ng reply, no? Tapos pagka nag-comment reply, minsan nire-refer pa yan sa mediation, na may PMCCA mediation. Pag hindi nagkasundo sa mediation, babalik sa judicial course. So, sasabihin ng Court of Appeal, sige, file kayo ng memorandum. So, pag file ng memorandum, dim submitted na for decision na ngayon yan, yung petition for certiorari. Yung ibig lang sabihin, from the time na nag-file ka halimbawa ng petition for certiorari, ganun kahaba, ganun karami ang proseso na daanan dyan sa Court of Appeals. At hindi lang naman yung kaso mo ang nandiyan sa Court of Appeals, marami pang iba. Kaya ito, papakita ko dito sa screen yung example ng certiorari na na-file. Hindi ko napakita yung details kasi bawal. Gaya niyan, na-file yan April 2024. Pero ang decision ng CA lumabas February 2026. So mag-almost 2 years. Petition for certiorari pa lang yan. So understandably, ang Court of Appeals, napakaraming kaso dyan. Hindi na naman yung sa'yo, tambak sila ng kaso dyan. Kaya it really takes that much time, no, to resolve yung mga kaso na nakakarating sa ating Court of Appeals. So, again, patience lang and follow up. Of course, samahan na ninyo ng prayers. Kasi pagdating sa kaso, napaka-importante na mahaba ang pasensya mo. So, I hope nasagot natin yung question mo, and if there's anything more, let me know. See you in my next video. God bless.